Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ka-Alex Aswang Stories. Bago ko po simulan ang kwento, dalangin ko sa Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Hello po sa inyo, Sir Alex. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Jenna. Hindi ko totoong pangalan. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga karanasan ko sa kababalaghan na nagmula o nagsimula noong ako'y bata pa lamang. Siguro kung hindi ako nagkakamali, ay nasa mga 7 taong gulang ako nang malaman kong bukas ang 3 mata ko. Naalala ko, grade 1 lang po ako nang mapansin ng aking guro na may kalaro akong hindi nakikita nila. Di ko pa alam na mga patay na pala yung mga kalaro kong batang iyon. Kaya pala maitim ang palibot ng mata nung isa at yung isa naman ay putlang-putla tapos hindi nagsasalita. Mga kaluluwa na pala sila. Pero hindi pa alam ng mga magulang ko na nakakakita ako ng hindi nila nakikita. Hanggang sa isang pagkakataon po, recess namin, grade 2 na ako noon. Naalala ko pang tanong ng guro ko sa akin. Sinong kinakausap mo dyan sa tabi ng puno, Jen? Siya po, ma'am. Yung bata po. Sabay turo ko sa bata pero laking gulat ko na lang nang bigla akong hinawakan ni ma'am sa kamay at dinala papunta sa room. May itatanong lang daw siya doon. Pero pagdating doon, nangilabot daw siya sa akin dahil wala naman daw siyang nakikita na kung ano o kung sinong kalaro ko na bata. Wag na raw akong lumapit sa puno ng akasya na yon. Kasi ang iniisip niya ay isang engkanto, ang kalaro ko. At habang naglalakad kami, paglingon ko nawala na yung kalaro kong bata sa kinatatayuan nito kanina. Kinabukasan ay naikwento ng aking guro sa aking nanay. Dito ko na rin sinabi sa aking mga magulang na may nakikita akong mga tao na karamihan ay mga duguan po ang mukha. Nakatitig sila sa akin, minsan bata pero kadalasan po ay mga babaeng dalaga at yung may mga edad na puro duguan ang mukha. Ngunit hindi naniniwala ang pamilya ko dahil bata lang ako nun. Guni-guni ko lang daw iyon. Pero may isang pangyayari na naging dahilan po ng pagpaniwala nila sa aking kakayahang makakita nang hindi nila nakikita. May humingi po kasi ng tulong sa akin noon. Isang babaeng duguan po masyado ang mukha na bigla na lang nagpakita sa akin sa may batis. Pero bago po iyon, Sir Alex, may napapansin na akong kakaiba sa bahay ng tiyahin ko, di kalayuan sa batis. Yung bakuran po kasi nila ay malapit lang sa batis doon. Malaki po ang bahay at malawak ang lupa. Nakuha lamang nila ito ng mura dahil bumalik na sa ibang bansa yung may-ari. So eto na nga. Unang araw ko pa lang doon ay napapansin kong may kakaiba sa may CR ng bahay nila tiya. Sa tuwing pupunta ako doon o gagamit, ay bigla na lang minsan namamatay sindi ang ilaw sa loob. Nakataka-taka sapagkat yung CR lang naman mismo ang kumukurap ang ilaw. Yung ibang mga ilaw hindi naman po dahil tinatanong ko si tiya kung bigla bang kumurap yung mga ilaw sa labas. Tapos may mga pagkakataon na tuwing maghihilamos po ako sa salamin ay parang may nakatayo sa aking likuran na kapag titignan ko po ng bigla ay wala naman po. Nakaranas na ba kayo na gumalaw ng kusa ang buhok nyo
habang inaayos niyo ito sa salamin. Naghihilamos ako noon nang bigla na lamang po umangat. Hindi naman po ako natakot na parang may tao noon sa aking likuran kasi nga bata pa lang po ako ay nakakaranas na po ako ng mga ganon. Isang araw mga alas 5 ng hapon, naglalakad kami sa batis ng aking pinsan. Maya-maya ay tinawag kami ni Tia. Pero sabi ko sa kanya, susunod lang ako kasi may titignan lang ako sa tubig. Parang may kakaiba ng mga isda sa parte na yung mabato. Kaya lumapit ako doon. Ngunit wala akong nakitang isda. Nang bigla na lang may tumalsik sa mukha ko na malangsa. Parang amoy dugo ito. Alam niyo yung dugo na nagmumula sa sugat ng isang tao? Parang ganon ang amoy. Nung kinapa ko, malapot siya kaya diring-diri talaga ako. Nisip ko na baka ipot ng ibon kasi nga makahoy ang palibot doon. Nang dahil doon ay naghilamos ako sa batis sapagkat napakalinaw din naman po ng tubig noon na masarap maghilamos. Katunayan doon din talaga kami naghihilamos ng aking mga pinsan at yung tiyahin ko po. Lalo na kapag namimitas kami ng bayabas. Matapos kong maghilamos ay may napansin akong parang nakatayo sa aking likuran. Akala ko nga ang pinsan ko na. Pero pagtingin ko po sa likod, walang tao. Napaisip na naman ako kung sino yung sa likod ko kanina. Patingin-tingin ako sa paligid. Walang tao. Pagbalik ko ng tingin sa tubig, bumungad sa akin ang babaeng duguan ang mukha. Yung refleksyon niya po sa tubig kasi sobrang linaw. Nakatingin siya sa akin. Sa maniwala po kayo o hindi, dito po ay tuluyan po siyang nagpakita sa akin. Wala pong damit ang babae na iyon. Ang leeg niya po ay may mga marka na alam niyo na yon. Hindi lang doon dahil meron din po sa dibdib. Sa totoo lang, ako'y natakot at kinilabutan hindi dahil nasa harap ko ang isang hindi matahimik na kaluluwa, kundi sa mga nakikita kong marka sa buong katawan niya. Pagkurap ko nandoon na siya sa gilid ng dinadaluyan ng batis sa may bandang gilid. Sa unahan, mayroon doon na malaking bato na sadyang nilikha ng tao. Dekorasyon lang kung titignan mo para mas lalong gumanda yung paligid doon, pero nang lumapit po ako sa parting iyon, isinulat ng babae gamit ang kanyang kamay na may likidong pula ang nangyari sa kanya at doon daw mismo sa ilalim ng bato siya itinago. Siya raw ay dating katulong pero pinagsamantalahan noong umalis ang asawa niya papuntang ibang bansa. Nauna po kasi ang babae dahil mayroon po itong trabaho doon. Nagpatuloy ang kwento ng babae pero sa panaginip ko na. Hindi ko na lang po namalayan na nakatulog pala ako sa tabi ng bato na iyon, Sir Alex. Di ko alam kung bakit pero sa tingin ko naman, para maikwento ang lahat ng nangyari ng babae sa kamay ng isang foreigner. Ang huli niya pong sinabi bago po ako nagising, tulungan mo naman ako. Malagim pala ang nangyari sa babaeng katulong at doon napagtanto kong humihingi siya ng tulong at hustisya sa nangyari sa kanya. Napapaisip pa ako noon, bakit kaya sa akin siya humihingi ng tulong? Isa rin pala siguro sa purpose yun bakit nakakakita ako nang hindi nakikita ng iba ay upang makatulong sa mga kaluluwang hindi matahimik dito sa mundo. Agad kong kinuwento ito sa aking mga tiyahin at tiyuhin, maging sa mga magulang. Kaya pala sabi ni Tia, mura ang pagkabenta ng bahay at parang may napapansin silang kakaiba sa loob.
na nagdadabog at nagpaparamdam dahil meron palang kaluluwa na hindi matahimik. Pagkatapos daw siyang pagsamantalahan ay tinuluyan daw siya dahil binantaan niya yung lalaki na may-ari ng bahay na magsusumbong siya sa ginawa ng foreigner. Matapos ko pong magkwento sa aking pamilya, dito nga po'y gumawa ng aksyon sina tito at tiya. Lahat po sila, kasama po yung kamag-anak namin na isang pulis. Pinahukay po yung malaking bato na sa unang tingin ay isang dekorasyon lang, ngunit laking gulat na lang ng lahat nang tumambad po sa kanila ang mga buto ng katulong sa ilalim nito. Doon kasi siya inilibing at para hindi pagdududahan ay ginawang parang dekorasyon ang ibabaw. Ilang buwan ang lumipas, nalaman ko na lamang po na naparusahan daw po yung foreigner pagbalik dito sa Pilipinas. Nadama yung asawa. Ngunit sa huli po, yung lalaki lang po ang nakulong dahil napatunayan na hindi naman pala kasali yung babaeng Pinay na asawa ng foreigner na iyon. Habang tumatagal, mas lalong dumarami ang humihingi sa akin ng tulong, Sir Alex. Mga kaluluwang hindi matahimik. Dumating sa point na hindi ko na po kinakaya dahil yung iba, hindi lang basta ligaw na kaluluwa, kundi masamang nilalang na talaga na gumagambala na sa akin. Bunsod nito ay dinala po ako sa isang manggagamot at isinarado po ang aking ikatlong mata. Ilang manggagamot po ang pinupuntahan namin, kaso bumabalik po ng kusa o bumubukas ng kusa ang aking ikatlong mata. Ang paliwanag nila dahil daw inborn ito. Kaya naman po ang nangyari, Sir Alex, ay pinasuot na lamang ako ng mga proteksyon. Tinuruan po nila ako kung paano po ito kontrolin. Sa awa naman po ng Diyos na may likha, naging maayos naman po ang lahat. Naging epektibo naman po ito para sa mga masasamang nilalang na gustong gumambala sa akin. At magmula po noon, hindi ko na pinapansin ang mga nagpapakita sa akin. At habang tumatagal, dahil siguro sa aktibo na po ako sa simbahan, laging nagdadasal anuman ang ginagawa sa buhay, kusa po nawala o nagsarado ang aking ikatlong mata. Sabi ng mga taga-simbahan, hindi daw po yun regalo kundi isang sumpa. Buti na lang at nakayanan ko. At dahil sa aking pagiging devoted sa simbahan at sa ating Panginoon, ay nawala po siya. Pero sa kabila ng mga nangyari po sa akin noon, ay hindi ko pinagsisihan ang ibang karanasan ko sa pagkakaroon ng ikatlong mata. Dahil kung tutuusin po, ay nakatulong po ako sa isang kaluluwa na matagal na naghahangad ng hustisya. Ang tanong ko sa inyo, sa tingin niyo ba masama ang magkaroon ng ganong abilidad? Paki-comment na lang po. Maraming salamat at hanggang sa muli. Good day po, Sir Alex. Gusto ko lang mag-share ng karanasan ko dito, lalo na't lagi akong nakikinig sa iyo. Dalangin ko po na sana'y makabalik na kayo sa monetization program ng YouTube. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Maana. Hindi ko po alam na mangyayari sa akin ito. Taong 2000 pa po ito nangyari kung kailan buntis ako sa panganay na anak. Palagi kami nag-aaway ng aking partner nun, palibhasa mga medyo bata pa. Magulo dahil pati family nakikiguide na sa amin. Pero kung iisipin, hindi guidance kundi nakikisali talaga sila, yung pamilya ng aking partner. Sa totoo lang, Sir Alex,
mahirap kapag nalagay ka sa ganoon na sitwasyon. Yun bang nakikialam ang binan mong babae pati mga kapatid na babae ng asawa mo? Di naman sa nang-aano pero may mga tao po talaga na kahit yung alam mong wala rin sa buhay, nagagawa pang manapak ng tao. Manugang pa naman. Pero bakit ko ba nasasabi ito sa inyo? Dahil natuklasan ko na may hindi sila magandang balak sa akin, yung buong pamilya ng partner ko. Laking lolo po ako, Sir Alex. Kaya nung umalis ako sa amin, sa puder ng aking lolo kasi nga sumama ako sa lalaking minahal ko, ay talagang nabalot po ng lungkot ang araw na iyon ng paglisan ko. Ang lolo ko sinabihan ng partner ko na wag akong sasaktan, na kung dumating man sa puntong ayaw na niya sa akin ay ibalik lang ako sa kanya o kay lolo. Dahil kapag sasaktan daw ako ng partner ko, sabi ni lolo, pupuntahan daw siya at gagawin din ang ginawa niya sa akin. Ganun po ako kamahal ng aking lolo. Noong nandun na kami sa lugar ng aking partner, sa umpisa ay naging maayos naman po ang lahat. Pero kalaunan ay nararamdaman ko na ayaw nila sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero meron talagang mga taong ganon, Sir Alex. Wala naman akong makuha sa kanila kasi hindi naman sila mayaman. Siguro ayaw lang talaga nila sa aking ugali. Normal lang naman ako na babae. Dumating sa punto na pinagsasalitaan na ako ng masama ng binan kong babae at yung ipag ko. Pinagtutulungan po nila ako. Sinasaktan sa pamamagitan ng pananalita mula sa mga dilang napakatalas na parang ang sama-sama pakinggan. Kaya iyak ako ng iyak. Hanggang sa isang araw, umalis ang binan kong babae. Kinagabihan ay bigla na lang akong binangungot. Bangungot na parang totoo po talaga, Sir Alex. Nagising ako dahil nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Matapos makapag-CR, ay bumalik na po ako sa kwarto. Nagtaka na lang ako paghiga ko at pagtingin ko sa pintuan na sinarado ko naman kanina noong pagpasok ko. Nakabukas na ito at maliwanag sa kabilang banda. At nagtaka ako bakit may kwarto na akong maganda na nakikita. Kulay puti ang loob. Nasilay kong nakangiti ang binan ko sa loob nun at kinakawayan niya ako na pumasok. May kasama siyang matanda na hindi ko makita ang mukha, na sa di malamang dahilan ay malabo. Ugali ko na po talaga na sinusunod na lamang ang bawat salita ng binan ko, bawat utos, upang hindi madagdagan ang galit niya sa akin. Kaya pagtawag niya ay agad akong tumayo at pumasok ako sa kwarto na tinuturo nilang dalawa. Sa labas pa lang, tinignan ko ang pintuan na may disenyong kakaiba. May ilaw na nakapalibot sa pintuan na ito. Pumasok na ako pero biglang kakaiba sa loob. Nakita ko agad ang sarili ko na nakahiga na po sa kabaong. Masikip ang aking paghinga. Dito ko lang naramdaman na hindi pala ako nagising talaga kundi binabangungot. Nananaginip ng masama. Nananaginip na parang mamamatay na. Pagtingin ko sa may pintuan, nandoon ang partner ko pero nakatayo lamang siya at nakatingin sa akin. Kahit na umiiyak na ako, hindi ako makagalaw, humihingi ng tulong sa kanya na ilabas ako sa ataol na iyon na hinihigaan ko, ay hindi siya kumikibo. Tapos ang nanay niya at yung isang matanda na malabo ang mukha, nasa bawat gilid ng partner ko at parang may binubulong sila sa kanya. Pagkatapos ngumisi ang mga ito na parang mga kampon ng kadiliman. Ganun talaga ang partner ko sa tuwing minamaliit ako ng binan ko. Tahimik lamang siya na parang walang pakialam sa akin. Nang dahil dito ay naisipan ko na lamang na pumikit
at sumuko na dahil nararamdaman ko pong parang mapuputol na ang aking paghigop ng hangin na mamamatay na ako. Kung sino-sino ang tinawag ko, lalo na si Lolo. Pagdilat ng mata ko may katabi na akong anino na kukuha sa akin. Isang anino na nagbabaga ang mga mata pero saglit lamang po yun. Naramdaman ko na lang mayroon pong humawak sa aking kamay at pinahinga niya ako. Dito ay gumaan po ang aking pakiramdam. At nakahigo po ako ng hangin na kay lamig. Kasunod nun ay narinig ko ang boses niya na kakaiba na para bang pakiramdam ko ligtas na ako. Ang sabi niya, "Mga kampon ng kadiliman, lubayan niyo siya." Isang salita lang ay nawala agad ang mga anino na iyon at ang mukha ng aking binan kasama nung isang matanda na malabo ang mukha. Pagkatapos ay nagising na po ako. Agad akong napatingin sa pintuan ng kwarto namin. Bukas ito pero wala naman po kakaiba. Walang kwarto sa kabila. Kurtina lang ang nakita ko na nung mga sandali na iyon ay parang inihip po ng hangin. Nakakapagtaka din po yun kasi wala naman po hangin sa loob. Matapos noon ay nagdasal ako. Nagpasalamat sa Diyos na kahit sa panaginip lang ay dininig niya ang aking dasal. Alam kong hindi basta panaginip iyon. May masama itong kahulugan at pangitain. Pakiramdam ko, parang nasa paligid lang ang gumagawa sa akin. Kinabukasan, Sir Alex, maaga pa akong gumising. Ang hipag ko napapansin kong patingin-tingin sa akin na para bang may kakaiba siya o kakaiba sa kanya. Hanggang sa napansin ko na yung lumang salamin ng bahay na iyon, malaki ang salamin na iyon. Tinapat pala sa pintuan ng kwarto namin. Kagabi lang daw yun nilipat. Kakaiba ang salamin po na iyon, sa totoo lang. Hindi ako nananalamin doon. Tapos itinapat pa talaga sa aming kwarto, di ba? Nalaman ko kasi sa aking lola noon, yung mga salamin daw ay hindi maganda na itapat sa mga pintuan ng bahay o ng kwarto sapagkat nagiging lagusan daw po yun ng mga masasamang nilalang at elemento. Ang tanong po, bakit nila inilagay ang malaking salamin doon sa tapat ng kwarto namin? Sa tingin ko po, Sir Alex, ay dahil may balak talaga silang masama sa akin. At nalaman ko rin po na ang pamilya ng asawa ko ay mga pamilyang mga dugo ng mangkukulam. Nang araw din po na iyon, dahil hindi ko na po kinakaya ang lahat, ay umalis ako sa bahay nila. Hindi naman ako pinigilan ng aking partner na para bang baliwala sa kanya. At tingin ko, nalaso na rin ang kanyang isipan ng mismong pamilya niya. Bumalik po ako sa aking lolo sa probinsya at ikinuwento ko sa kanya ang aking mga naging karanasan sa kamay ng pamilya ng aking partner. Sobrang pasalamat ko na lang talaga kasi hindi kami nagpakasal. Siguro, konektado ang nararamdaman ni Lolo o naramdaman nung gabi na iyon. Kasi pareho ng oras nung binangungot ako. Habang natutulog daw si Lolo, bigla na lang may malakas na hangin na pumasok sa loob ng kanyang kwarto at inihip po lahat ng mga gamit niya sa loob. Kaya yung mga magaan ay naglaglagan. Ganon daw ang nangyayari, Sir Alex, kapag isa sa mga kamag-anak namin ay mamamatay. Sa isip ni Lolo, maaaring yung kamag-anak namin na may sakit kasi matanda na rin po iyon eh. Kaya agad nagdasal si Lolo sa altar na kung may masama mang pangitain ang paglaglag ng mga gamit na iyon, na kung may kukunin man sa pamilya namin, sana hindi matuloy. Taimtim na nagdadasal si Lolo hanggang sa bigla na lang tumigil ang pagsasayaw-sayaw ng apoy sa lampara. Kumalma ang hangin at gumaan ang kanyang pakiramdam. Isa po iyong palatandaan
na dininig ang kanyang panalangin. Yun na pala yun, Sir Alex. Mga sandaling nagising na ako mula sa bangungot. Si lolo pala ang nagdasal sa akin para maligtas ako. Ang lolo ko pala ay may mga dasal na Latin. May alam po siya sa mga Latin na salita, pero mga dasal po yun na translated lang sa Latin. Hindi na ako sinundo ng aking partner at hindi na rin ako nagpakita sa kanya. Dahil ang buong pamilya niya ay ayaw naman din sa akin eh. Na maging siya, tingin ko ay gano'n na rin kasi hindi na nagpakita. Sabi naman ni Lolo, mabuti at naisipan kong umalis sa lugar na iyon dahil papatayin daw talaga ako ng pamilya ng aking inaasawa. Mga lahing mangkukulam pala. Isa po sa rason kung bakit ko naramdaman na ganun ang gusto nila ay dahil po nung sinabi kong ililipat ang malaking salamin na iyon sa ibang pwesto. Hindi pumayag ang hipag ko. Masabi niya, wag na wag daw ako makialam dahil doon daw ang gusto ng mama nila ilagay ang lumang salamin na iyon. Ang ibig sabihin, papatayin talaga nila ako. Kaya ayun po, nagdesisyon na lamang akong iwan sila. Matanda. Hello po admin Sir Alex. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang karanasan kong ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eds. Buntis ako nito. December 2023, naisipan po namin ng family ko na pumunta sa Sarangani Province para mag-swimming at mag-relax. Taga Davao po kami. Madaling araw ay gumawi na kami. 2:00 pasado ng madaling araw para maaga kaming makarating sa lugar. Noong umalis na po kami sakay ng van, ay antok na antok pa kami kasi madilim at saka maraming mga puno kaya nakatulog po ako. At yung ibang mga kasama ko, mga pinsan ko. Naalimpungatan po ako nung may lubak kaya sumilip po ako sa bintana ng van habang umaandar. Mahina lang naman ang takbo. Tipong makikita mo ang mga mukha ng tao kung masisinagan ng liwanag. May nakita po akong isang matandang babae na mahaba ang buhok. Nakaitim ang kasuotan pero nakita ko talaga siya. Kahit na madilim. Kasi nga, tinamaan ito ng ilaw eh. Nakatitig po ito sa akin na namumula ang mga mata at nakangiti. Nangilabot po ako nun kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Para kasing nanlilisik ang mga mata nito at parang naglalaway siya. Nung nakalagpas na po kami sa bahaging iyon, ay bigla pong nawala yung matanda nang lumingon ako o tinignan ko sa likuran. Pero sa isip ko maaaring umalis na rin ito. Na baka may bahay lang siya doon sa tabi ng kalsada na iyan. Hanggang sa nakarating po kami sa Sarangani na madilim pa. Napakatahimik ng paligid. Parang kami lang ang tao doon. Habang naghahanda sila ay ikinuwento ko sa kanila yung aking nakitang matanda. Hindi po sila naniwala kasi baka namalikmata lang daw ako. At baka kung ano-ano ang naiisip ko gawa ng madilim pa nung bumabiyahe kami. At nakakatakot din po kasi talaga yung daanan doon. So hindi ko na pinilit sa kanila yung aking nakita. Pero para sa akin ay totoo po ang nakita kong iyon at hindi ko malilimutan. Tumayo ako at tumingin-tingin sa paligid ng resort. Nang sa di inaasahan, nakita ko uli yung matanda sa may dulo ng mga dahon-dahon doon ng mangroves na kahoy. Hindi masyadong malayo mula sa akin kaya kitang-kita ko po ang mukha niya. Naglalaway po ito. Namumula ang mga mata na alam kong nakangiti pa rin sa akin tulad nung ngiti na nakita ko siya sa may daan kanina.
Ako naman ay gulat na gulat. Parang naging tuod sa kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata ko at hindi makagalaw. Hindi ko namalayan. Nasa tabi ko na pala ang aking kapatid, sabay yugyug nito sa akin dahil hindi raw ako kumukurap at hindi sumasagot ng tinatanong niya. Sinabi ko sa kanya na ayon ang matanda na nakita ko kanina. Pati siya nangilabot kahit na hindi niya nakikita. Dahil pagturo ko sa kanya, may napansin siyang anino na parang dumaan. Ngunit hindi niya talaga nakita yung tinuturo ko na matanda. Kurap lang. Naglaho siya sa aking paningin. Sabi nila baka namalikmata ulit ako. Pero totoo po ang nakita ko. Hindi ko po alam pagkabalik namin sa Davao del Sur. Ewan ko kung nakasunod sa akin ang aswang na iyon, kung siya pa rin ba yun. Hindi ko alam kung taga roon lang ba o kung taga saan ang aswang na iyon. Basta isang gabi habang natutulog kami sa loob ng bahay ng aking asawa. Bigla na lamang po may kumalabog sa bubong namin, kaya pareho kaming naalimpungatan dalawa. 12:00 pasado na po ng mga oras na iyan. Naalimpungatan po kami, pero huli ko nang nalaman na hindi pala makagalaw ang mister ko. Wala akong ibang ginawa dahil akala ko ay okay lang siya. Nakikita raw niya ako, pero hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang daw ako sa bubong. Sana daw may ginawa man lang ako para makagalaw siya. Hindi ko naman po kasi alam. Nakiramdam lang ako na hindi gumagalaw. Ang tiyan ko naninigas. Si Mr. naman, dahil wala akong ginawa sa kanya para makawala siya sa pagkaparalisa, naisipan niyang magdasal sa kanyang isipan. Paulit-ulit hanggang sa tuluyan po siyang nakagalaw. Dito ay biglang humuni ang tiktik at lumipad mula sa aming bubungan. Pero hindi agad ito umalis sa halip. Nagpaikot-ikot lang ito sa ibabaw. Dito ay nagsalita ang aking mister at ang sabi niya, "Pag hindi ka umalis dyan, babarilin kita." Sabi niya sa tiktik. Ngunit hindi ito agad umalis. So ang ginawa ng aking asawa, na wala naman talagang baril, bumaba siya at nagpausok ng goma sa labas. Sa lakas ng apoy nito ay talagang lumiwanag ang buong kapaligiran. 2 malalaking gulong kasi ang kanyang sinindihan. At doon pa lamang po tuluyang umalis ang aswang na kanina pang paikot-ikot. Doon ko lamang po nalaman batay sa kwento ng aking mister na hindi pala siya makagalaw kanina. Kaya raw po nagkaganon ay maaaring merong ginawa ang aswang dahil puntirya talaga nito ang baby sa aking tiyan. Para walang magawa ang mister ko kapag aatake na ito sa akin. Kaso hindi nagtagumpay dahil sa pagdasal na ginawa ng mister ko. Pati ako nagdasal din naman nun. Yan po ang pinakamabisang panglaban talaga sa mga nilalang ng dilim. Totoong masakit po talaga sa kanila ang magdasal ka ng taimtim kahit sa isip mo lang ginagawa. Maririnig din po nila yon. Totoong masakit sa pandinig nila ang pagdadasal kahit sa isip lamang ito ginagawa. Maririnig din pala nila yan. At base po sa karanasan namin, nababahuan po talaga ang mga aswang sa usok ng goma. Pero yun ay panandalian lamang kasi bumabalik pa din sila. Ngunit kung palagi ka naman nagdadasal, sigurado po na lulubayan kanila. Hindi magtagal. Dahil ang pagdarasal sa ating Panginoon, lalo na taimtim ito, masakit at nakakapagpahina sa kanila. Kaya ang masasabi ko na lamang po, ugaliin po natin magdasal
araw man o gabi, saan man tayo magpunta. Sapagkat kung ito ay taimtim at nagmumula sa iyong puso, maririnig ka ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Eds at mag-iingat po tayo. God bless. At yun na po mga kaibigan, ang ating mga kwento sa gabing ito. Kung hindi pa kayo nakasunod sa aking programa, sumunod na kayo para updated kayo sa mga bago nating upload. Magandang gabi po sa inyo. Ako si Alex ng Alex Aswang Stories. Mag-iingat po tayong lahat.